Kim Pao approved. Ate Cam Chu. Sinusuportahan ang tambalang Kim Chu at Paolo Avellino. Mapa real or real life man? Chemistry o story? Kim Pao movie. Mas may lalim kumpara sa pure fan service ng Cut 10. Kim Chu. Nag-shine sa aktingan. Ramdam ang emosyon mula umpisa hanggang dulo. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, welcome back sa ating channel kung saan lagi tayong updated sa mga latest na kaganapan lalo na sa mundo ng show business. At syempre, hindi natin palalampasin ang bagong chika patungkol kina Kim Chu at Paolo Avellino. So simulan na nga natin ang ating chikahan. Ang unang balita natin, approve daw pala kay Atila Cam Chu ang tambalan ni Kim at Paolo, pati na rin ang kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Sa ginanap nga ng isa sa mga block screening ng pelikula, talagang iniiwasan daw ng ate ni Kim Chu ang ma-corner sa interview. Ayaw raw niya kasing ma-quote, kaya pilit siyang umiiwas sa mga tanong. Pero dahil tungkol din naman ito sa pelikula ng kanyang kapatid at ni Paolo Avellino, hindi na niya naiwasang makisali sa kwentuhan. Isa sa mga unang bagay na nabanggit ni Ate Cam ay kung gaano niya nagustuhan ang pelikula. Kahit pa nga daw punong-puno ito ng matitinding eksena, kabilang ng mga halikan ni Kim at Paolo. Binigay talaga sa fans, sabi niya. Alam daw kasi nilang maraming nabitin sa chemistry ng dalawa sa mga past projects nila. Kaya ibinuhos na ni Direk Chad Vedanes sa pelikula ang matagal nang hinihiling ng mga Kim Pao fans. Kitang-kita rin daw ni Ate Cam ang effort ng fandom para suportahan ang pelikula. Quote and unquote, nakaka-overwhelm syempre kasi nakikita talaga namin ang effort nila. Dagdag pa niya. Hindi lang daw ito simpleng suporta, ramdam nilang may tunay na malasakit ang mga fans sa Kim Pao tandem. At syempre, hindi pinalampas ng press na tanungin si Ate Cam kung boto ba siya kay Paolo para kay Kim. Sa una, halatang gusto niyang umiwas. Sabi niya, ang hirap, habang halatang nagpipigil ng tawa. Pero nang pilit siyang tanungin kung boto ba siya, lalo na't personal na rin naman niyang nakilala si Paolo, hindi naman niya itinanggi. Sabi niya, quote and unquote, yes, oo, nakilala ko na siya. Mabait naman siya, tahimik lang, nonchalant. Kwento nga ni Ate Cam Chu. At nung tinanong naman kung boto talaga siya kay Paolo, dito na siya napangiti at nagsabi ng, oo naman. Bilang isang ate daw, ayaw niyang masyadong maging overprotective kay Kim dahil naniniwala siyang bawat isa sa kanila ay may sariling buhay. Ang importante raw, masaya si Kim. Quote and unquote, and I know she's happy, kaya happy na rin kami. Hindi na raw kailangang sabihin ni Kim na masaya siya dahil kitang-kita naman ito sa kanyang mga mata at kilos. Quote and unquote, ramdam ko talaga na masaya siya at mukhang inspired talaga siya. At kahit hindi detalyado kung paano ikinukwento ni Kim ang kanyang saya, sabi ni Ate Cam, basta nararamdaman ko lang na okay, masaya siya, iba ang aura niya. Pagdating naman sa pakikialam sa love life ni Kim, diretsong sinabi ni Ate Cam na hinahayaan na lang niya ang kanyang kapatid. Mas gusto raw niyang hayaan si Kim na matuto sa buhay dahil mature na ito at kayang magdesisyon para sa sarili niya. Quote and unquote, let her explore. Kasi kung ini-spoon feed mo siya, parang hindi na natural ang dating. Hayaan siyang mag-grow. Samantala, patuloy pa rin ang pag-arangkada ng My Love Will Make You Disappear sa takilya. Hindi lang dito sa Pilipinas, dagsa ang block screenings, kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Talagang all out ang suporta ng mga fans para sa Kim Pao. Kaya kayo mga ka-trenders, anong masasabi nyo sa revelation na ito ni Ate Cam? Mukhang all systems go na ba para sa Kim Pao? I-comment nyo na yan sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito.
Next topic naman tayo mga ka-trenders, Kim Pao versus Kath Den. Usapang takilya at review, alin ang mas panalo? Mga ka-trenders, mainit na naman ang usapan. Hindi pa rin nga tapos ang kumparahan sa pagitan ng tambalang Kath Den at tambalang Kim Pao. At this time, tungkol naman sa kanilang mga sari-sariling pelikula. Ang Hello Love Again at My Love Will Make You Disappear ay parehong may kanya-kanyang lakas, pero syempre, hindi nga maiwasang itapat ang isa't isa. Kaya tara, himay-himayin natin. Takilya Battle. Sino nga ba ang mas malakas sa takilya? Kung usapang kita, walang duda. Hello Love Again ang runaway winner as of today. Sa unang araw pa lang kasi, sumipa na ito ng 85 million pesos. Samantalang ang My Love Will Make You Disappear ay may 12 million pesos. Sa loob ng 3 araw, lumagpas na nga sa 245 million ang kinita ng Kath Den movie, habang umabot naman sa 40 million ang Kim Pao movie. Malinaw na mas malakas sa box office ang pelikula ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Pero ibig bang sabihin nito na mas maganda ang kanilang pelikula? Ngayon naman, punta tayo sa Battle of Reviews. Ano nga ba ang mas maganda? Kung pagbabasaya ng mga movie reviews, ibang usapan na yan. Sa kabila kasi ng pagiging blockbuster hit ng Hello Love Again, marami pa rin ang mas nagustuhan ang pelikula ni na Kim Chiu at Paolo Avellino pagdating sa storytelling at execution. Ito ngang ire-reference natin ay movie review ng isang accurate at tanyag na review page na Goldwyn Review. So, unahin natin ang review na ginawa nila sa pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ang rating nga ng Goldwyn Review ay 4 out of 5 stars. Sabi nila, higit pa sa isang love story, ang My Love Will Make You Disappear. Hindi lang puro kilig, may lalim ang istorya. Binati din nila ang galing ni Kim Chiu at malakas daw ang screen presence ng aktres at ramdam mo ang emosyon niya mula umpisa hanggang dulo. Sabi pa ng review, walang ghosting sa panliligaw. Hindi daw nauubusan ng paraan ang pelikula para makuha ang puso ng manonood mula sa humor, kilig hanggang sa mga hugot. Wilma Dasent humor is a standout. Siya ang nagdala ng tawa sa pelikula habang si Atasha Eve Franco naman ay nagbigay ng freshness sa storya. Sabi din ni Goldwyn Review, Paolo Avellino's portrayal was underwhelming. Hindi gaanong naramdaman ang lalim ng karakter niya at parang minadali ang development nito. Another review point nila ay medyo relentless ang pacing. Minsan masyadong mabilis ang takbo ng kwento kaya hindi na masyadong nabibigyan ng breathing space ang mga eksena. At ang overall verdict, kahit may ilang kahinaan, mas may puso ang pelikula. Hindi lang ito simpleng love story, may laman, may emosyon at may connection sa audience. Narito naman yung review ng Goldwyn Review page ng Hello Love Again. Ang rating nila sa pelikula ay 2 out of 5 stars. Sabi nila, minadali daw ang kwento. Pilit na pinagkasya sa 2 oras ang maraming bagay, kaya parang hindi makahinga ang kwento. Sabi pa nila, masyadong maraming product placements. Imbes na natural na umusad ang istorya, parang nagiging advertisement ang ilang eksena. Dagdag pa, hindi natural ang ilang eksena, may parts na parang naka-green screen at hindi mukhang totoo. Sabi pa niya, malakas pa rin ang chemistry ng Kath Den, ramdam ang kilig at talagang pinasaya nila ang kanilang mga fans. Nabati din ang galing ni Joros Gamboa. Sabi ng review, isa sa mga pinaka nagbigay ng kulay sa pelikula ay ang kanyang mga eksena. Isa pa sa review point ay mas fan service kesa quality storytelling. Mas binigyan din ang pagpapasaya sa mga Kath Den fans kaysa sa pagbibigay ng mas solid na kwento. At ang overall verdict, kung fan ka ng Kath Den, may enjoy mo ito. Pero kung hinahanap mo ang solid storytelling, baka mabitin ka. So ano nga bang mas matimbang ang mga ka-trenders at ka-Kim Pao? Box office o movie quality? Ito na nga malaking tanong, mas mahalaga ba ang kita ng pelikula kaysa sa kalidad nito? Malinaw na nagwawagi ang Hello Love Again sa takilya, mas maraming mas nagustuhan ang My Love Will Make You Disappear. Ang isang pelikula hindi lang dapat sinusukat sa kita, dapat tingnan din ang impact, storytelling at execution. Hindi porket mas maraming nanood, ibig sabihin ay mas maganda na ang pelikula.
Ika nga, quality over quantity pa rin. So ano sa tingin nyo mga ka-trenders? Box office win or quality story win? Drop nyo na ang mga thoughts nyo sa comment section. And that's it mga ka-trenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!